Buong araw nasa bahay lang si Maris kasama ang anak nito dahil sa wala siyang trabaho ngayon. Maris, kamusta na si Matmat? Okay na ba siya? Nag-aalalang tanong ni Aling Maria, ang matandang tagapagsilbi sa mansyon ng mga Angheles. Ang mga Angheles ay nagmamay-ari ng hekta-hektaryang lupain kung saan nakatira sila Maris ngayon sa isang maliit na kubo na silang dalawa lang ng anak nito. Okay na po siya, Manang. Salamat po sa gamot na ibinigay ninyo. Nahihiyang pasalamat ni Maris kay Maria na kung hindi sa gamot na ibinigay ni Manang Maria, baka natatai pa rin ang anak ni Maris ngayon na si Matmat. Para ng nanay ni Maris si Manang Maria dahil nasa malayong lugar ang pamilya ni Maris. Nang malaman ng mga magulang na buntis si Maris noon, agad siyang itinakwil ng mga ito. At matapos yon, wala nang balita si Maris sa mga magulang kung kumusta na yon dahil masyadong mahal ang pamasahe pauwi sa kanila. Yung pamasahe ni Maris, kulang pa para sa pang-araw-araw nilang mag-ina. Ang importante, okay na si Matmat. Nakangiting pahayag ni Manang Maria na para niya na ring apo kung ituring si Matmat na anak ng kapwa katulong nito. Alam mo ba, si Sir Martin, uuwi bukas, kaya sana maaga ka bukas sa mansyon. Marami tayong aasikasuhin. Bigay alam ni Manang Maria na ikinagimbal ni Maris nang marinig. Okay lang na iwan mo mag-isa ang anak mo rito. Ayaw kasi ni Sir Martin na may bata sa mansyon. Mabilis lang naman. Pagkatapos, pwede mo nang uwian si Matmat dito. Maingat na suhestyon ni Manang Maria kay Maris na natigilan ngayon. Araw-araw kasing kasama ni Maris sa trabaho niya ang anak nito sa mansyon. Pero bukas, hindi na pwede. At okay na rin iyon para hindi makita ng amo ang anak nito. Ang amo na minahal ni Maris dati. At iniisip ni Maris kung minahal ba siya ng amo niyang yon na bigla na lang nawala. At ngayon lang ulit babalik, makalipas ang 5 taon. Maris, okay ka lang? Pagpukaw ni Manang Maria kay Maris na kumurap-kurap. Okay lang po ako, Manang. Tumango naman si Manang. Kahit ang totoo, nahalata nitong hindi okay si Maris. Maagang umalis sa bahay si Maris. Kinausap nito ng mahinahon ang anak na kailangan niya munang umalis at babalik din siya kaagad. Mabuti na lang, hindi na mainit ang katawan ng anak nito nang iwan niya. Kinabahan din si Maris dahil nilalagnat habang natatae ang anak nito na bumubuti na ngayon. Maris, hinahanap ka ni Sir Martin. Puntahan mo raw siya sa kwarto niya. Biglang sabi ni Manang Maria na mula sa kwarto ng amo nila, nakauwi lang. Muntik nang mabitawan ni Maris ang plato na hawak niya ngayon na ilalapag niya sana sa lamesa, pagkarinig ng sinabi ni Manang Maria. Ayaw ni Maris na makita ang amo na lasing umuwi ngayon. Narinig nito na labis nasaktan ang lalaki, kaya nagpakalunod ito sa alak at dito napagdesisyon ng tumira muna habang nawawasak ang puso. Sir, pinapatawag niyo raw ako? Biglang salita ni Maris nang makapasok na sa kwarto ng amo pagkatapos ng pagkatok niya mula sa labas ng pinto. Nadatnan nito ang nakatalikod na amo na nakatayo at may hawak na isang mamahaling bote ng alak. Bumibilis ang tibok ng puso ni Maris na alam nitong kinakabahan siya ngayon. Hanggang sa humarap na ang amo na pagyewang-gewang ang paghakbang ngayon palapit kay Maris na hindi na mapakali dahil sa lumalapit na ang boss nito sa kanya. Sir? Nauutal na pagtawag ni Maris sa amo nito na titig sa kanya. Hanggang sa biglang ngumisi ang amo na ikinakunot ng noo ni Maris. Maris. Mahinahon na pagtawag ni Martin kay Maris na nanlaki ang mga mata kung bakit binabanggit ng amo ang pangalan nito ngayon. Matagal kitang hindi nakita. Okay ka lang ba? Kasi ako, hindi ako okay. Paglahad ni Martin na ang itsura nito ay para nang maiiyak ngayon. Napalanok si Maris
dahil sa halata nito na may tama na ng alak ang amo. Hanggang sa nagkatinginan ang mga ito. Ang mga mata nilang nangungusap na tila ba may nais sabihin ang bawat isa sa kanila, lalo na't 5 taon silang nawalay sa isa't isa. Sir, Hindi na naituloy ni Maris ang nais na sabihin nito nang takpan ni Martin ang labi nito gamit ang labi ng lalaki. At ngayon, lumawa ang mata ni Maris nang mapagtanto na hinahalikan siya ng amo ngayon. Itutulak sana ni Maris ang lalaki nang agad siyang niyakap na para siyang kinukulong ni Martin sa mga bisig nito upang hindi siya makawala. Ang halik ni Martin, nanamis ni Maris. Hanggang sa namalay na lang ni Maris na tumatama na ang likod nito sa malambot na kama. Nakalimutan ni Maris ang lahat at nagpaubaya ito sa sinasabi ni Martin. Namiss kita. Isang magic word na alam ni Maris hindi niya pagsisisihan kapag nagpaubaya siya ngayon. Napaiyak na lang si Maris dahil ni galit. Wala itong may maramdaman kahit gusto niyang suntukin ang lalaki. Ngunit para na ring sinusuntok ng lalaki ang nasa looban nito dahil sa ginagawa nila ngayon. Anak, gising na, may dala akong pagkain. Pagpukaw ni Marie sa anak nitong nadatnan niyang nakatulog sa mahabang upuan nila na gawa sa kawayan. Mama, bakit ngayon ka lang? Kanina pa ako gutom. Nangingiyak na pagsumbong ni Matmat at para namang piniga ang puso ni Maris sa narinig nito. Sorry anak, marami kasing... Natigilan ito nang maalala na may nangyari sa kanila ni Martin kanina. Maraming gawain sa bahay. Huwag ka mag-alala. Nandito naman na si Mama. Kain na tayo. Pag-aya ni Maris na gusto nang matulog ngayon dahil sa pagod na ang katawan sa ginawa nila ni Martin kanina. Nakokonsensya si Maris nang makita kung gaano kaganado kumain ng anak na alam niyang gutom na gutom. Mama, gising na. Pagpukaw ni Matmat, na gutom na ngayon sa mama niya na masarap pa ang tulog. Napamulat naman ng mga mata niya si Maris na kumukurap-kurap. Parang lantang gulay si Maris ngayon dahil sa napaka-agresibo ng amo nito kahapon at talagang sinulit ang mga taon na walang may nangyari sa kanila. Aalis ko na naman. Isama mo ako. Pangungulit ni Matmat na parang matanda kung umasta ngayon. Natigilan si Maris. Hindi niya pwedeng isama ang anak dahil sa ayaw niyang makita ni Martin ang anak nito. Si Maris lang ang nakakaalam na ang ama ng anak nito ang dating amo niya na umuwi na ngayon, si Martin. Marami na ang nakakita kay Matmat, lalo na ng mga magsasaka sa palayan at mga trabahador sa hasyenda. Ang sinasabi ng ilan, may kamukha raw si Matmat at kapag marinig ni Maris, kinakabahan ito. Alam din naman ni Maris na hindi maniniwala ang lahat kapag sasabihin niyang si Martin ang ama. Lalo na alam ng lahat na hindi pumapatol sa isang katulong na kagaya ni Maris ang amo nila. Sige na, Mama. Ulit na pangungumbinsi ni Matmat sa mama niya ngayon na napapikit. Anak, sa susunod na kita isasama kapag wala na ang amo ko. Ayaw kasi nun sa bata, baka mawala ng trabaho si Mama. Gusto mo ba yun? Wala na tayong makakain. Gulat ang nakikita ni Maris sa mukha ng anak nito sa sinabi. Iniisip din ni Maris kung tama ba ang sinabi ni Manang Maria sa kanya na ayaw ni Martin sa bata. Masakit iyon para kay Maris nang marinig. Mag-ingat ka rito, babalik si Mama. Pagpaalam ni Maris, sabay yakap sa anak nito na pumapayag na ang maiwan sa bahay. Simpleng pagtimpla lang ng kape ko, hindi mo pa magawa? Palitan mo yan, hindi ganyan na matapang. Pagsisigaw ni Martin na nadatnan ngayon ni Maris na pinapagalitan si Ana ngayon na nakayuko. Umawang ang bibig ni Maris dahil bakit galit na galit ang amo ngayon. Si Manang Maria na nasa gilid, nakayuko rin habang nagsisermon ang amo nila.
Sir, 2 kutsara na po yun ng asukal ang inilagay ko sa inyong Huwag ka na magdahilan pa. Umalis ka na nga sa harapan ko. Alis! Pagtataboy ni Martin hanggang sa kumaripas ng takbo paalis si Ana mula sa harapan ng amo nito. Sir, ako na lang ang magtitimpla ng kape ninyo. Saka dinampot ni Manang Maria ang bubog ng basag na tasa na binagsak kanina ni Martin na nagwawala. Napalingon si Manang Maria kay Maris na kararating lang ngayon hanggang sa sinundan ni Martin ang tingin ni Manang. Ngayon, tinitingnan na ni Martin si Maris. Iniisip ni Maris na kung naalala ba ni Martin ang nangyari sa kanila kahapon. Lasing si Martin at nang kumunot ang noo ni Martin, alam na ni Maris na wala itong may naalala sa nangyari sa kanila kahapon. Ganyan ba ang pinapasweldohan? Huli na dumadating dito sa trabaho niya. Bakit ngayon ka lang? Ines na asik ni Martin na nagiging halimaw ang mukha nito habang madilim na tinitignan si Maris ngayon na napalunok. Sir, kasi... Huwag ka na magsalita. Manang, bantayan mo yan. Kapag late dadating yan ulit. Huwag mo na patrabahuin dito. Maotoridad na bili ni Martin at saka ito tumalikod. Naawa namang tinignan ni Manang si Maris na tipid ngumiti ngayon. Parang ginuguhitan ng kutsilyo ang puso ni Maris ngayon sa mga narinig nitong binitawang salita ni Martin. Dati, ang bait ng amo nila na pasensyoso. Ngayon, hindi na. Para silang nakatira sa impyerno ngayon na lagi nilang mainitin ang ulo ng amo nila. Iniisip ni Maris ang ngiti ni Martin kahapon bago siya inangkin ng amo. Ngayon, parang ibang katauhan na ang kasama nila na totoong amo nila. Magiging kalbaryo na naman ang buhay natin dito. Ganun ba talaga kapag heartbroken? Nagiging halimaw ang ugali? Paglahad ni Ana na ngayon, nagtatampo ito kung paano sungitan ng amo kanina. Nagtatrabaho lang naman ng maayos si Ana. Kung pagalitan siya ng amo kanina, parang bagong katulong ito ngayon at hindi marunong sa gawain. Kahit na 6 na taon na rin si Ana sa mansyon na naninilbihan kasabay ni Maris. Huwag niyo nang isipin si Sir Martin. Masasanay na rin tayo sa ugali niyang yun dito. Suggestion naman ni Manang Maria na naiintindihan ng amo. Manang, hindi naman ganun dati si Sir Martin ka pa. Hindi na natuloy ni Ana ang sasabihin nito nang makita na papalapit sa kanila ang amo. Manang, nasaan yung bote ng alak sa kwarto ko? Bakit wala na doon? Galit na tanong ni Martin. Ang mukha ni Martin na parang susugod sa gyera ngayon. Sasagot na sana si Manang nang inunahan ito ni Maris. Ako ang nagligpit po, sir. Nakakalat po kasi sa kwarto niyo. Mahinahon na paliwanag ni Maris. Nakita nilang napapikit ang amo at saka ito napabuga ng hangin. Sa susunod, huwag mong galawin ang bagay na hindi pinapagalaw sa'yo. Maliwanag? Nanlilisik ang mga matang sambit ni Martin at saka ito tumalikod. Nagkatingin na naman ang tatlo na para bang may buhawi na dumaan sa nangyari. Naikuyom ni Maris ang mga kamao nito dahil sa mga sinabi ni Martin. Hindi iyon si Martin ang nasa isip ni Maris dahil ibang-iba ang Martin na sinasamba ang katawan niya kahapon. Mama, magtatrabaho ka bukas? Inosenteng tanong ni Matmat na ikinapikit ng mga mata ni Maris. Yung mukha ng anak niya, kamukha ng lalaking kapag nakita niya, kumukulo na ang dugo niya ngayon. Pinagbiyak na bunga ba naman ang mukha ng mag-ama? Kung alam lang ng ilan ang relasyon nito sa amo niya, malalaman ng lahat na anak ni Martin si Matmat. Kailangan anak, sa susunod papasok ka na sa school, kaya kailangan mag-ipon si mama. Pagpapaintindi ni Maris hanggang sa sumigla ang mukha ni Matmat na excited na pumasok sa susunod na pasukan. Dapat ngayong taon sana, kaso kinapo si Maris at sa susunod niya na lang i-enroll ang anak niya sa eskwelahan. Nagwawala na naman ang tigre. Umiirap na sabi ni Ana nang marinig nila ang tunog na bumabasag sa kwarto ng amo na nagwawala na naman ngayon dahil sa sobrang kalasingan. Nakikinig lang ang tatlo
Dahil mamaya, sila rin ang maglilinis ng naiwang kalat ng amo nila. Ikaw ba naman mabalitaan mo na nabuntis ang nobya mo ng iba? Hindi ka mababaliw? Pag-ungkat ni Ana sa kung ano ang dahilan ng lahat kung bakit naging ganon ang amo. Ana, kapag ikaw marinig ha! Pagbabanta ni Manang Maria. Nakahanda na akong umalis dito, Manang. Si Maris, may anak na. Siguro panahon na rin para magkapamilya na ako. Ayokong tumagal rito. Pagtapat ni Ana, napagod na maging alipin sa mansyon. Saan ka naman sasama? Doon kay Berto? Ano bang ipinangako nun sa iyo? Prangka na pahayag ni Manang Maria, kaya namutla sa gilid si Ana at hindi na nagsasalita. Si Berto ay driver ng mga Angeles. Magkaedad lang naman sila Ana at Berto, na ngayon nahahalata ng mga kasamahan ang pagiging malapit ng mga ito sa isa't isa. Sir, hindi pa po kayo kumakain. Hinatiran ko na po kayo ng makakain. Mahinahon na sabi ni Maris na bitbit ang isang tray ngayon na may chicken curry at saka kanin na nasa plato. Nadatnan ni Maris ang among nakatulala ngayon habang nakaupo sa sahig at nakasandal sa pader. May mga bubog na ring nakakalat dahil sa binasag nitong bote. Ilalagay ko na lang po rito sa gilid. Kinakabahang paalam ni Maris. Pakiramdam ni Maris, masisigawan lang siya ng amo na hindi siya tinitignan ngayon at nanatiling nakatulala pa rin sa kisame. Masyadong malalim ang pinagdaanan ni Martin kaya siya wala sa katinoan ngayon. Bakit mo ako pinagbigyan? Pagpigil ni Martin kay Maris, nalalabas na sana ng kwarto. Nakaawang na ang bibig ni Maris ngayon na nagtatanong kung ano ang ibig sabihin ni Martin. Natitig na titig sa kanya. Kahit lasing si Martin ngayon, nasa katinoan pa rin ito. Tumayo si Martin na para na itong natutumba hanggang sa paggewang-gewang ng humahakbang papalapit kay Maris ngayon. Napaiwas ng tingin si Maris dahil sa hindi nito kayang titigan ang mga mata ng amo na nag-aalab ngayon. Hindi ko makalimutan ang gabing yun. Kahit lasing ako, naalala ko, ikaw ang kasama ko ng gabing yun. Walang emosyon na pagbanggit ni Martin na agad ikinamutla ni Maris na kumurap-kurap ang mga mata ngayon. Sir, ano po ang ibig ninyong sabihin? Inosenteng tanong ni Maris na gustong malaman kung ano ang sinasabi ng amo nito sa kanya nang umisi ngayon. Lumalapit na ang katawan ni Martin habang si Maris ay umaatras papalayo hanggang sa napapikit na lang ng mga mata si Maris nang maramdaman nitong tumama ang likod sa matigas na bagay. Nakadikit na ang likod ni Maris sa pader habang si Martin ilang dipa na lang ang layo ng mukha nito sa mukha ni Maris. Hanggang sa napahawak si Martin sa pader na wala nang kawala si Maris ngayon dahil kinorner na ng lalaki. Gusto mo pa rin ako? Gusto ko marinig. Mahinahong tanong ni Martin habang naamoy ni Maris ang amoy alak na hininga nito. Sir, lasing po kayo. Aalis po muna ako. Itutulak na sana ni Maris ang amo nang agad siyang pinigilan sa braso nito na ikinalaki ng mga mata ni Maris. Sir, may trabaho pa po akong tatapusin. Baka hinahanap na po ako sa baba. Pagmamakaawa ni Maris na tinitignan ni Martin ngayon. Hindi pwede. Dito ka lang. Gusto kitang makasama, Maris. Nakainom ako, pero nasa katinoan pa rin ako ngayon. Sagutin mo ang tanong ko, bakit pumayag kang magpaangkin sa akin? Usisan ni Martin na gusto lang malaman. Habang si Maris, umiiwas ng tingin upang iwasang sagutin ang gustong malaman ng lalaki. Hindi ko makakalimutan ang huling araw ko rito. Yun ang unang pagkakataon mo. Hindi ba? Bumalik na ako, makalipas ang 5 taon. Bakit hinahayaan mo pa rin ang sarili mo na ibigay sa akin? May anak ka na at saka asawa. Naalala ko lahat ng isang araw. Nasa katinoan pa rin ako nun, kahit lasing ako. Paano kapag malaman ng asawa mo itong nangyayari sa atin? Mga tanong ni Martin na gustong malaman ang sagot mula kay Maris.
Alam na ni Martin na mali dahil may pamilya na si Maris ngayon. Wala namang pakialam si Martin dahil ang totoo, dati na itong may gusto kay Maris. Gustong ipagtapat ni Maris na wala pa itong asawa at ang ama ng anak niya ay ang lalaking tinatanong siya ngayon. Ngunit hindi pa ito ang tamang panahon para malaman ng amo na may anak ito kay Maris. Ang sunod na sinabi ni Martin ay ikinagulat ni Maris. Maris, nakahanda ako gawin ang lahat. Maagaw lang kita sa asawa mo. Nakahanda rin akong maging ama ng anak mo. Pangumbinsi ni Martin na para nang maiiyak ang itsura nito. Kinilabutan si Maris sa mga narinig nito at nararamdaman na rin ni Maris na nagsitayuan na ang mga balahibo nito na hindi makapaniwala sa mga pinagsasabi ni Martin sa kanya ngayon. Sir, lasing ho kayo. Aalis na po ako. Humiyaw si Maris nang malakas na hawakan ni Martin ang magkabilang braso nito upang pigilan siya sa pag-alis. Nababaliw na nga ako. Nung mga oras nang nawala si Lola, ikaw lang ang nasa tabi ko. Hindi mo ako iniwan. Hanggang sa ayaw na akong pabalikin ni Lolo rito. Narinig ko na lang na may asawa ka na. Tinanggap ko yun. May nakilala akong babae, pero ipinagpalit niya pa rin ako matapos ang lahat. Napagtanto ko na ikaw pa rin talaga. Nangungusap ang mga matang pahayag ni Martin at seryoso ang mukha nito sa ipinagtapat niya kay Maris. Napaiwas ng tingin si Maris at nararamdaman nitong pinipiga ang puso niya sa pagtapat ni Martin sa kanya. Kung hindi lang namatay ang lola ni Martin noon, hindi rin ito uuwi sa hasyenda. Hanggang sa nakilala niya si Maris at nang umalis siya ng hasyenda, tanging si Maris lang ang iniisip nito. Kaso pinipigilan siya ng lolo niya nang malaman ang relasyon nito sa isa nilang kasambahay na si Maris. Sir, kailangan na po ako nila sa baba. Nakayokong paalam ni Maris, kaso hindi na ito makaalis ngayon dahil ikinulong na ng amo sa mga bisig nito. Napapikit si Maris dahil sa pilit niyang iniiwasan ang amo ngayon. Ngunit pinipigilan siya ng amo. Hanggang sa hinayaan na ni Maris na may mangyari sa kanila ng amo niya ngayon na mahal pa rin ni Maris. Saan ka galing? Kanina ka pa namin hinahanap dito. Inis na tanong ni Ana na kanina pa pagod sa paggawa ng gawaing bahay. Dumating naman si Manang Maria. Nataka nitong tinitignan si Maris na napaayos sa buhok niya dahil sa mula ito sa sabunutan kanina. Nilinisan ko lang ang sahig kasi maraming bubog ang nakakalat. Paliwanag ni Maris. Natotoong siya na ang naglinis ng nakakalat na bubog sa sahig dahil sa mga babasaging bagay na binabasag ng amo nila. Hindi ka nasugatan? Nag-aalalang tanong ni Manang Maria nang initian ni Maris. Hanggang sa bumalik na si Maris sa trabaho nito dahil masama na ang loob ni Ana na kanina pa marami ang ginagawa. Hindi makatulog ng maayos si Maris ngayon habang iniisip nito ang kaninang nangyari sa kanila ng amo. Napatingin ito sa mukha ng anak niya. Nayakap niya ngayon habang nakahiga silang dalawa. Maris, mabuti nandito ka na. Gusto ni Sir Martin na ikaw raw ang maghatid ng almusal niya sa kwarto niya. Salita agad ni Ana pagkapasok ni Maris sa kusina ngayon. Natigilan si Maris dahil sa alam nitong magkikita na naman sila ng amo niya. Pasok ka. Mahinang sabi ni Martin pagbukas nito ng pinto. At sabay hila ng isang braso ni Maris papasok sa loob ng kwarto nito. Kinuha na rin ni Martin ang tray na bitbit ni Maris na kanyang inilapag sa lamesa na nasa gilid ng kama nito. At walang sabi-sabing siniil ng halik si Maris na gumanti naman. Tila gusto ng mga ito ang haplos ng bawat isa at naging komportable na ang katawan ng bawat isa sa kanila kapag magkadikit ang mga katawan ng mga ito. Mamaya ka na umalis. Pagpigil ni Martin sa pagtangkang pagbangon ni Maris na ngayon, nakahiga na habang yakap si Martin, natulog na. Napapikit si Maris
at iniisip nito kung tama pa ba ang ginagawa niyang ito, na oras ng trabaho pero kalampungan ang amo nito. Mama, kanina po ako gutom. Bakit ngayon ka lang? Naiiyak na reklamo ni Matmat na pumipikit na ang mga mata ngayon at malapit nang matulog. Sorry anak, may dalang ulam si mama. Kain na tayo. Pag-aya ni Maris sa anak, naawang-awa siya rito. Kung hindi lang siya pinigilan ni Martin kanina sa pag-uwi, sana maaga itong napaghandaan ng makakain ang anak. Sabay na kumain ang mag-ina. Pero ramdam pa rin ni Maris ang pagtatampo ng anak nito sa kanya dahil sa nalipasan na ng gutom. Hindi ko alam kung bakit ikaw ang gusto ni Sir Martin na maghatid ng almusal niya sa kwarto niya. Pwede naman ako. Nakahandang mag-ulcer yon, basta hintayin niya lang ang pagkain na dadalhin mo sa kwarto niya. Nahahalatang saad ni Ana ngayon na gusto rin itong siya rin ang maghatid ng almusal ng amo. Kaso, gusto ng amo nila na si Maris na ang maghatid. Napaiwas ng tingin si Maris na bitbit na ang tray ngayon papunta sa kwarto ng amo. Sir, teka lang po. Kinakabahang pagpigil ni Maris sa amo na kumunot ang noo ngayon. Bumuntong hininga si Maris at saka nito sinabing, nahalata na po nila tayo. Hindi po ako tatagal rito. Naihatid ko naman na ang pagkain ninyo. Kainin nyo na lang po. Mabilis na bili ni Maris at saka ito mabilis na lumabas ng kwarto na hindi napigilan ni Martin. Pagkapasok sa kusina, napahawak si Maris sa kanyang dibdib na sobrang lakas ng kabog at kumuha na rin ito ng isang baso na nilagyan niya ng tubig at saka niya ininom ngayon. Kailangan niyang gawin yon dahil kung hindi, mas lalo lang siyang maadik at hanapin ang presensya ng amo na simula ngayon, kailangan ng iwasan ni Maris. Manang, sunog na itlog, ipapakain mo sa akin? Boses ni Martin na mainit ang ulo ngayon. Agad namang napapasok sa kusina si Maris mula sa labas kung saan ito naglalagay ng mga damit sa washing machine. Sorry na iho, papalitan ko na lang. Kinakabahang pagpresenta ni Manang Maria na ayaw nitong nagagalit ang amo ngayon na sila na naman ang pinag-iinitan. Hindi na. Maris! Sigaw nito sa pangalan ni Maris na nasa harapan nito. Namilog naman ang mga mata ni Maris kung bakit ngayon tinitignan ng amo na biglang kumalma ang muka pagkatingin sa maamong mukha ni Maris. Samahan mo ako sa rancho ngayon din. Pinal na utos ni Martin at saka na ito umalis. Napatingin naman si Manang Maria kay Maris na namimilog pa rin ang mga mata ngayon at sinenyasan ito ni Manang na sumunod sa utos ng amo nila. Iho, nakauwi ka na pala. Si Manong Johnny na nakipagkamay kay Martin ngayon na niyakap ang matandang tagapag-alaga ng mga kabayo nila. Kamusta kayo rito, Kuya Johnny? Si Maris pala. Dinala ko rito para malinisan ng rest house. Paalam ni Martin na ngayon nakatingin na kay Maris na kanina pa tahimik sa likod ng amo. Napatingala ang mga ito sa rest house na masyadong mataas. Ang rest house na hindi nakalapag sa lupa ang sahig at kailangan pang umakyat ng hagdan na ang taas ay 4 na talampakan bago makarating sa main door ng rest house at pumasok sa loob. Mabuti kung ganon. Naalikabukan na rin yan. Saka, wala nang masyadong dumadalaw dyan, iho. Tanging ikaw lang. Paalala pa ni Mang Johnny habang tinitingala nila ang taas ng rest house ngayon. Sa gilid mo na lang iwan ang tsinelas mo. Mungkahin ni Martin kay Maris na nakapasok na sila sa loob ng rest house hanggang sa tinanggal na ni Maris ang suot nitong tsinelas at saka ito itinabi sa gilid gaya ng utos ng amo. Sir, galit pa rin ho ba kayo? Usisa ni Maris dahil pakiramdam nito, nasa katinoan na ang amo ngayon nang bigla itong ngumiti. Bakit mo na itanong? Usisa naman ni Martin na gustong malaman kung bakit tinatanong ni Maris ngayon kung galit ba ito. Kanina, nanigaw kayo. Tukoy ni Maris kung paano sinigawan ni Martin si Manang Maria kanina. Ganon talaga kapag hindi pinagbibigyan.
Kaya hindi ko na napigilang uminit ang ulo ko. Dinala kita rito, hindi para maglinis. Seryosong pagtapat ni Martin ngayon na ang lagkit na ng tingin kay Maris, na nakaramdam ng lamig sa katawan. Sir, hindi po ito okay. Oo, alam ko na may asawa ka na, Maris. Nagmamahal lang naman ako. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Kaya kitang agawin sa asawa mo para lang bumalik ka sa akin. Hindi ko sasayangin ang pagkakataon na to na maangkin kitang muli. Ganon kita kamahal na lahat kaya kong banggain. Maging tayo lang. Pagputol ni Martin sa nais na sabihin ni Maris sana. Pinipilit pa rin ni Martin isipin na may asawa na si Maris. Si Maris na napayuko dahil sa naririnig nitong seryoso ang amo niya sa binabalak nito sa kanya. Maris, baliw na nga ako. Kasalanan ko bang ikaw lang ang babaeng minahal ko? May mga naging karelasyon ako pero hindi ko sila kayang tagalan. At ikaw lang ang iniisip ko na umukit na ang imahe mo sa utak ko na ang mukha mo, ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Pagsusumamo ni Martin, nahawak na ang isang kamay ni Maris ngayon na hindi makagalaw na naging estatwa na sa mga narinig nitong pagtapat ni Martin. Hindi ganun kadali. Baka kailangan mo pa ng mahabang panahon para makapag-isip at baka darating ang araw na magbago ang isip mo. Yung natapilok ka at napagtanto mo na lang ang lahat na hindi pala pag-ibig ang nararamdaman mo sa akin, kundi libog lang. Matapang na pagsiwalat ni Maris hanggang sa nakita niya ang pagpikit ng mga mata ni Martin na hindi sumang-ayon sa mga lumalabas mula sa bibig ni Maris ngayon. Agad binawi ni Maris ang kamay na hawak ni Martin saka ito tumalikod. Nang biglang iginapos ni Martin ang dalawang braso sa bewang ni Maris, dahilan para tumigil sa paghakbang niya si Maris ngayon at napapikit. Hindi libog to. Talagang binulabog mo ang puso ko at damdamin ko na ikaw lang ang tanging naiisip. Kailangan mo maunawaan na hindi lang ako nagbibiro. Talagang gusto kitang ipagdamot kahit kanino at gusto kong agawin ka sa asawa mo. Magsama na tayo. Wala sa sariling pag-aya ni Martin na para lang itong nag-aaya papunta sa tindahan. Naramdaman na lang ni Maris na may luha ang tumutulo mula sa mga mata nito. Sobrang bigat ng dinadala niya ngayon at hindi nito naiintindihan kung bakit nagiging emosyonal sa pag-amin ni Martin sa tunay na nararamdaman nito para sa kanya. Tumahan ka na. Totoong mahal kita. Mababaliw ako kapag hindi kita makuha. Akin ka. Nakapikit na sambit ni Martin nang maramdaman nitong umiiyak si Maris kahit hindi niya kaharap. Hinalikan ni Martin ang batok ni Maris na dahilan upang makaramdam ng nginig sa katawan niya si Maris ngayon pababa sa pribadong parte ng katawan nito. Namalayan na lang ni Maris na nakahiga itong nakaunan sa isang braso ni Martin na tulog na habang nakasandal sa mga katawan sa isang sako na mga pinaglumaang damit ang nasa loob. Hindi mapigilang tignan ni Maris ang maamo na mukha ni Martin ngayon habang natutulog. Iniisip ni Maris kung darating ba ang araw na maipakilala niya ang anak sa lalaking tinitignan niya ngayon na tunay na ama ng anak nito. Maliit ang mundo at naniniwala si Maris na darating ang araw at mag-cruise din ulit ang landas ng mag-ama. Araw-araw inaaya ni Martin si Maris pumunta sa rest house ng rancho at walang araw na walang may nangyayari sa dalawa na talagang gusto ang ginagawa nila pareho. Anak, kapag darating ang araw na biglang dumating ang papa mo rito, tatanggapin mo ba siya? Hindi napigilang itanong ni Maris sa anak niya na nakaunan na sa isang braso nito. Tiningala siya ng bata na kumunot ang noo nang nginitian lang si Maris. Hindi nagtatanong si Matmat tungkol sa papa nito. At mabuti na rin na ito ang araw na mapag-usapan nilang mag-ina ang tungkol sa papa ni Matmat. Masaya ako, Mama, kasi di ba po sabi ninyo, nasa abroad si Papa nagtatrabaho. Saka sabi niyo po, marami siyang laruan na dala kapag uuwi siya.
Nagagalak akong makita ang mga laruan na dadalhin sa akin ni Papa, Mama. Excited nga si Matmat na makita ang papa nito na ikinangiti ni Maris. Totoong sinabi ni Maris sa anak nito na kapag hanapin ng anak niya ang totoong papa, na nasa abroad lang ang papa ni Matmat. Kahit ang totoo, nasa hasyenda, kung saan sila nakatira ngayon. Ang lupang tinatayuan ng bahay nila Maris ay pagmamay-ari nila Martin. Okay ka lang ba? Namumutla ka. Bigay alam ni Manang Maria kay Maris ngayon na hindi maintindihan ang mukha ngayon dahil sa namumutla ang bibig ngayon at mukha nang sakitin. Tumango lang si Maris at saka ngumiti para hindi mag-alala pa si Manang Maria sa kanya. Ipapasyal ko si Kabo. Sumama ka. Nakangiting pag-aya ni Martin ngayon habang hinahaplos ang mukha ng kabayo at mahigpit ang pagkahawak nito sa tali ng kabayo na hindi makatakas. Kinakabahan naman si Maris ngayon nang sinanyasan ito ni Martin na lumapit sa kanya. Paano kung mahulog ako? Natatakot na tanong ni Maris dahil sa iniisip nito na baka magwala ang kabayo at ihulog lang sila kapag sasampa na sila sa ibabaw ng kabayo. Natawa si Martin na ang cute para sa kanya ng reaksyon ni Maris, na ito ang unang beses na sasampa sa ibabaw ng kabayo. Isipin mo, sa ating dalawa, ako lang ang dapat na mahulog. Nahulog na nga ako sa iyo eh. Pagbibiro pa ni Martin na pinaningkitan ng mga mata ni Maris. Sige na, mahal. Akong bahala. Maasahan natin tong si Kabo. Hindi ako nito bibiguin, lalo na kasama kita ngayon. Pagpapalakas ni Martin sa loob ni Maris ngayon na napapikit at nagdadalawang isip pa rin kung sasama ba kay Martin ngayon. Kabo, wag mo kaming ihulog ah. Pakiusap ni Martin sa alaga nitong kabayo na gumalaw ang ulo. Napatulala naman si Maris na wala pa ring tiwala sa kabayo ngayon. Ano ba? Hiyaw ni Maris nang buhatin ito ni Martin at saka ipinatong sa ibabaw ng kabayo. Napasigaw palalo si Maris sa kaba dahil sa gumalaw ang kabayo ngayon na iniisip niyang baka ihulog siya. Hanggang sa umakyat na rin si Martin at pumuesto sa likod ni Maris ngayon at saka ginalaw ni Martin ang tali upang gumalaw ang kabayo ngayon. Huwag kang ang kabahan. Kasama mo naman ako. Paalala ni Martin na ngayon ang lapit ng bibig sa tenga ni Maris na hindi na makahinga ngayon. Sinasabi ko talaga sa'yo, mabilis lang tayo. Hindi ko kayang tumagal dito. Napapikit ang mga mata na paalala ni Maris na kinakabahan pa rin. Naramdaman ni Maris na lumuwag ang paghinga nito nang yakapin ni Martin sa bewang niya. Naging mabagal ang paghakbang ng kabayo at nilibot nila ang buong hasyenda. Kapag may mga tao, sinasabihan na ni Maris si Martin na umiwas sila, lalo na't ayaw ni Maris na mapagchismisan ito na kasama sa pangabayo ng amo. Hinulog ka ba niya? Hindi, di ba? Mabait itong si Kabo. Paglalambing ni Martin sa kabayo nito na gumagalaw ang buntot sa likod, hanggang sa ipinasok na ni Martin si Kabo sa loob ng kulungan nito. Salamat ha. Biglang pasalamat ni Maris dahil sa ipinasyal siya ni Martin sa buong hasyenda na naging masaya si Maris. Sarap makarinig sa iyo yan, mahal, na nagpapasalamat ka. Natutuwang saad ni Martin na masaya dahil sa nakikitang nag-enjoy si Maris sa paglilibot nilang dalawa. Mahal? Hindi makapaniwalang tanong ni Maris sa itinawag ni Martin sa kanya na natawa. Mahal kita. Wala akong pakialam kung marinig ng asawa mo na tinatawag kitang mahal. Mahal kita at gusto ko, yan din ang itatawag mo sa akin. Suhestyon pa ni Martin na ikinalungkot ni Maris dahil sa nandito na naman sila sa inakala ng lalaki na may asawa na nga si Maris. Sir, ang totoo po kasi, napahinga muna saglit si Maris at iniisip nito kung tama ba na klaruhin niya kay Martin na wala talaga itong asawa. Ayaw ni Maris na marinig pa kay Martin na sinasabi ng lalaki at pinaniwalaan ng lalaki na may asawa ito. Na ang totoo,
ni minsan hindi nagmahal ng ibang lalaki si Maris. Bumuntong hininga si Maris at saka sabay-sabing, Wala po akong... Sir Martin, nandito pala kayo. Pagtawag ni Manong Johnny kay Martin na nilingon nila ngayon at hindi na naituloy ni Maris ang ipagtatapat sana nito sa lalaking ayaw niya nang mangamba pa. Ipinasyal po kami ni Kabo. Pagbanggit ni Martin na ikinangiti ni Manong Johnny. Mabuti kung ganon. Nakita kami ng lolo mo. Umuwi na pala siya. Nasa mansyon siya ngayon. Anunsyo ni Manong Johnny, kaya kunot noong tinignan ni Martin si Maris ngayon na nag-aalala. Ayaw ng lolo ni Martin kay Maris. Matapos malaman ang relasyon ng dalawa at pilit na nilalayo si Martin ng lolo niya mula kay Maris. Anong ibig mong sabihin na hindi ako makapunta sa mansyon? Naguguluhang tanong ni Maris matapos kausapin ito ni Martin nang sila na lang dalawa sa rest house ngayon. Mahal, alam ni lolo ang relasyon nating dalawa. Mahigpit siya sa akin at kaya hindi niya ako hinayaang bumalik dito. Dahil sa ayaw niyang makita kita. Hindi niya alam na umuwi ako rito sa hasyenda at alam ko na kaya siya nandito dahil sa alam niya na nandito ako. Kinakabahang paliwanag ni Martin na ayaw niyang may gawin na hindi maganda ang lolo nito kay Maris na gusto niyang protektahan. Ha? Paano ang trabaho ko? Natatakot na tanong ni Maris na ayaw nitong mawalan siya ng trabaho dahil napaka-importante ng trabaho niya para sa kanilang mag-ina. Hinawakan ni Martin ang magkabilang braso ni Maris ngayon na para bang gusto niyang ipadama sa babae na hindi niya hayaang maghirap ito. Mabilis lang dito si lolo. Aalis din siya kaagad. Kapag nangyari, pwede ka nang bumalik sa mansyon. Ang alam niya, dalawa lang ang kasambahay namin. Alam ko na si Manang Maria ang dahilan, kaya nasa mansyon ka. Kapag wala na si lolo, makakabalik ka na rin sa trabaho mo. Aayusin ko to. Nangangakong saad ni Martin, habang nakatulala lang si Maris na alam ng babae sa ngayon, paniwalaan nito at asahan ng pangako ng amo sa kanya. Anak, walang trabaho si Mama, kaya matagal mo ako makasama rito sa bahay. Bigay alam ni Maris sa anak nitong napatalon sa saya dahil gusto ni Matmat na araw-araw nitong kasama sa bahay nila ang mama niya. Masaya ako, Mama. Mahal kita. Saka niyakap ni Matmat ang mama niya na napaluha dahil sa ang sweet ng anak nito ngayon. Hindi alam ni lolo na umalis ako ng bahay. Pasensya na mahal. Sa susunod na linggo pa, aalis si lolo. May 3 araw pa. Pagbahagi ni Martin sa nalaman ito. Nasa rest house ang mga ito ngayon kung saan palihim na nagkikita. Martin, may dapat kang malaman tungkol sa akin. Biglang sabi ni Maris, kaya agad na nanlaki ang mga mata ni Martin na hinihintay ang sasabihin ni Maris sa kanya ngayon. Wala akong asawa. Dalagang ina ako. Mahabang kwento pero... Hindi na importante yun kung may anak ka sa pagkadalaga. Ang importante, wala kang asawa. Ang tanga ko. Naniwala akong may asawa ka. Hindi na importante yun. Nasaan ang anak mo? Ako na ang tatayong ama. Nakangiting pagpresenta ni Martin na nakahandang maging ama ng anak ni Maris na napaiyak ngayon. Bakit? Nag-aalala ang tanong ni Martin hanggang sa humagulgol sa harapan nito si Maris ngayon na niyakap siya. Sir, hindi ako magkakaroon ng anak kung walang may gumalaw sa akin. 5 taon na ang nakalipas at alam ninyong may nangyari sa atin. Teka, Pagputol ni Martin sa sinabi ni Maris ngayon. Nagkatinginan ang mga mata nito na ang mga mata ni Martin ay nagtatanong hanggang sa tumango si Maris at napahagulgol. Maris, bakit hindi mo sinabi? Bulalas ni Martin na nakahawak na sa ulo niya ngayon na para nang mawawasak. Hinanap kita. Pumunta ako sa mansyon. Hindi mo ba alam na buong magdamag ako nag-abang sa'yo? Kasi ang sabi nila, may pinuntahan ka lang. Hanggang sa hindi ka na bumalik. Kung masakit sa'yo nang malaman na may asawa na ako, mas masakit sa akin
nang kumalat ang balita na nagpakasal ka na. Iniisip ko, paano na kami nang pinagbubuntis ko na, kasal ka na? Naniningkit ang mga matang saad ni Maris na may luha nang tumutulo sa mga mata nito pababa sa pisngi. Hindi mapakali si Martin ngayon na malapit nang maiyak ang itsura. Hanggang siniyakap ni Martin si Maris na humahagulgol pa rin ngayon sa paghinagpis at saka paulit-ulit na sinasabi ni Martin na, Sorry, hindi ko alam. May butil na ring tumutulo mula sa mga mata ni Martin ngayon na labis ang pagsisisi na ngayon niya lang nalaman na may anak ito. Nasaan siya? Gusto ko siyang makita. Nananabik na tanong ni Martin habang hawak ang magkabilang balikat ni Maris ngayon na tumataas baba dahil sa paghagulgol nito. Bukas na bukas, dalhin mo siya rito. Kailangan ko siyang makita. Gusto kong bumawi sa kanya. May anak na ako. Hindi makapaniwalang sambit ni Martin na umiiyak na ngayon dahil sa nalaman na nitong isa na siyang ama. Mas lalong lumakas ang pag-iyak ni Maris dahil sa nakikita nitong gusto nang makapiling ni Martin ang anak nilang dalawa. Mama, ano gawa natin dito? Inosenteng tanong ni Matmat na nasa rest house na sila ng mama niya habang hinihintay si Martin na hindi pa dumadating. Makikita mo na ang papa mo, anak. Paalala ulit ni Maris na kagabi niya lang kinausap ang anak na makipagkita sila ngayon sa tunay na ama ng kanyang anak. Bakit malungkot ka? Takang tanong ni Maris sa reaksyon ng anak na parang binagsakan ng langit ngayon. Mama, may nakilala akong lalaki. Hindi ko naikwento sa'yo. Pwede ba? Siya na lang ang papa ko. Nakakaawang pagkumbinsi ni Matmat habang nakakunot ang noo ni Maris ngayon. Ang bait niya kasi mama sa akin. Nadapa ako nun kasi naghahabulan kami nila JJ. Tinulungan niya ako mama tapos may dala siyang ointment nun. Nilagyan niya ang sugat ko sa tuhod. Ang bait niya mama. Gusto ko siyang maging papa. Pagkwento ni Matmat na mapili ito at gusto niyang maging papa ang lalaking iyon na hindi kilala ng mama niya. Anak, kapag narinig yan ng tunay mong papa, magtatampo yun. Malungkot na saad ni Maris at saka nito hinawakan ng isang kamay ng anak nito. Mabait ang papa mo at gusto ka nun makita, anak. Hindi sa lahat ng oras, ang gusto mo lang ang matutupad. May papa ka at nakahanda yun na makita ka. Paglilinaw ni Maris sa anak nito na huwag na ipilit na maging papa ang nakilala dati ni Matmat. Sorry mama. Nakakaawang paumanhin ni Matmat na niyakap ng mama nito na naiintindihan siya. Dati nang naghahanap ng kalinga ng isang ama si Matmat. At kapag may lalaking mabait sa bata, gusto na ng bata na maging tatay yon. Bata pa lang si Matmat at naghahanap ng kalinga ng isang tunay na ama na ngayon makikita niya na. Mama, inaantok na ako. Humihikab na saad ni Matmat at hindi pa rin dumadating si Martin. Hanggang sa madaling araw na walang Martin na nagpakita. Binuhat ni Maris ang anak nito pauwi na natulog na. Galit ang nararamdaman ni Maris ngayon para kay Martin na hindi sila sinimpot mag-ina. Isa lang ang naiisip ni Maris. Ayaw ni Martin magpakatatay sa anak nito. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi makapaniwalang tanong ni Maris nang may ikinuwento si Manang Maria sa kanya ngayon na dinalaw silang mag-ina sa bahay nila. Umuwi ang nobya ni Sir Martin at buntis. Nagkagulo sa bahay kagabi dahil gusto ng pamilya na panindigan ni Sir Martin ang babae na nabuntis nito. Kaso nagwala lang si Sir Martin. Dahil paano raw? Matagal nang huling araw na nangyari sa kanila nung babae na yun na umiiyak dahil sa ayaw panindigan ni Sir Martin. Pagkwento pa ni Manang Maria. Napabuga ng hangin si Maris at naikuyom nito ang kamao niyang nakababa. Nagpupuyas sa galit ang puso ni Maris ngayon sa mga narinig. Ngayon, alam na ni Maris kung bakit hindi sila sinipot ni Martin kagabi ng anak niyang umasa
na makita ang tunay na papa nito. Talagang wala ng pag-asa para sa kanilang mag-ina dahil magiging ama na si Martin sa babaeng binuntis nito. Kung kailan hinihintay ni Maris ang pagkakataon na yun kagabi, nabulilyaso pa. Hindi na nakikita ni Maris si Martin. At alam na ng lahat ng nasa hasyenda na ikakasal na si Martin sa babaeng nabuntis nito. Nakalimutan na ni Martin si Maris at masakit iyon kay Maris dahil gusto niyang makilala ng anak ang tunay na ama nito na malabo nang mangyari. Apo, hindi pwedeng hindi mo panindigan si Scarlett. Mahiya ka naman sa akin. Kahit sa akin lang. Apo yun ang kaibigan ko. Pangungonsensya ng lolo ni Martin dahil sa ayaw ni Martin na panindigan si Scarlett. Ikinulong si Martin ng lolo nito at nakailang ulit nang sinubukan ni Martin na tumakas upang makita sila Maris. Ngunit nabigo ang lalaki na gusto nang makita ang mag-ina nito. Para nang pinapatay si Martin sa sitwasyon niya ngayon. Sana, naisip mo ang magiging kahihinatnan bago mo binuntis si Scarlett. Paghihimutok ng lolo ni Martin na nanginginig ang kamay na nakahawak sa baston nito ngayon. Nakayuko lang si Martin habang pinapagalitan ng lolo niya ngayon. Alam ni Martin na may nangyari sa kanila ni Scarlett, pero isang beses lang yon at matagal na yon na hindi na nga naalala ni Martin. At nabigla na lang dahil siya ang tinuturong ama ng dinadala ni Scarlett ngayon. Kaya ka siguro umalis ng Maynila para takasan ang iyong gulo na ginawa mo. Akala mo, hindi ka namin masusundan dito. Kahit ako ang lolo mo, wala kang kawala sa akin. Kung kailangan mong panindigan si Scarlett, panindigan mo. Maotoridad na utos ng lolo nito na walang inuurungan. Hindi matignan ni Martin ang mga mata ng lolo na nagbabaga ngayon. Mama, okay ka lang? Naaawa ang tanong ni Matmat sa mama nito na umiiyak habang nakahiga. Hinila ni Maris ang isang kamay ng anak niya ngayon na nakahiga sa isang braso nito ngayon na kanyang niyakap. Okay lang si mama. Sinisinok na sagot ni Maris kahit ang totoo. Masakit para kay Maris ngayon nang malaman na may nabuntis si Martin. Niyakap ni Matmat ng mahigpit ang mama niya para gumaan ang pakiramdam ni Maris ngayon na mas lalong humagulgol dahil iniisip nito kung paano na silang mag-ina. Mahimbing na natutulog ang mag-ina ngayon nang biglang napamulat si Maris dahil sa kaluskos na naririnig nito mula sa labas ng bahay. Napayakap si Maris sa anak niya sa takot ngayon. Hanggang sa hindi na nakatiis si Maris na napabangon at ngayon dahan-dahang lumalakad papalapit sa bintana upang sumilip sa labas. Martin? Hindi makapaniwalang tawag ni Maris sa lalaking nasa labas ng bahay nila ngayon. Agad na napalabas ng bahay si Maris upang harapin ang lalaking nasa bakuran ng bahay nila. Ano ba? Ayaw na kitang makausap. Sa'yo na ang sinabi mo. Manloloko ka? Inis na salita ni Maris sa pagmumukha ni Martin ngayon na malapit nang maiyak. Maris, hindi totoo yun. Ikaw lang ang binuntis ko. Oo, may nangyari sa amin ni Scarlett. Ngunit matagal na yun. Hindi ko alam kung paanong ako ang ama. Hindi lang naman ako ang lalaki sa buhay nun. Kaya nga nilayuan ko. Dahil sa marami siyang kaibigan na lalaki. Magkaibigan ng mga lolo namin. At dati na kaming pinagkasundo dalawa na magpakasal. Pero yun, alam ko, plano ito ng mga lolo namin. Hindi ako sigurado kung ako ang ama. Pamimilit ni Martin na inosente ito sa mga nangyayari at naguguluhan kung ito nga ba ang ama ng dinadala ni Scarlett. Ikaw lang ang kaya kong buntisin. Kung gusto mo, alis tayo rito. Magtanan na tayo. Isama natin ang anak natin. Hindi na natapos ni Martin ang sasabihin pa sana nito nang malakas na tumama ang isang palad ni Marie sa pisngi ni Martin na ikinatabingi ng mukha nito. Huwag mo akong isama sa desisyon mong yan. Hindi ako tanga para may batang nanlilimos sa atensyon ng isang ama na kaya siyang iwan habang nasa sinapupunan siya ng nanay niya.
Mahindiin na bawat sambit ni Maris na nanlilisik ang mga mata ngayong nagbabagang nakatingin kay Martin na nakakaawa ang itsura. Hindi makapaniwala si Martin na nasampal siya ng babaeng mahal nito. Panindigan mo, si Scarlett. Huwag na nating palalain pa to. Kaya kong mabuhay. Kahit ako lang ang mag-isang nagtataguyod sa anak ko. Wala kang alam. Malakas na sigaw ni Maris na malapit nang maiyak nang maalala kung paano binuhay na mag-isa si Matmat. Maris, sige na. Lumayo tayo rito. Ikaw lang ang mahal ko. Pilit na sinasabi ni Martin na lumuluhod na ngayon, ngunit matigas ang puso ni Maris na binawi ang kamay mula sa pagkakahawak ni Martin. Mama! Ang umiiyak na pagtawag ni Matmat sa mama nito na nasa pintuan na ngayon. Sabay na nilingon ng dalawa ang bata na umiiyak. Mabilis na nilingon ni Maris si Martin na nakaawang ang bibig ngayon at natuod sa kinatatayuan. Siya na ba? Siya na ba ang anak natin? Wala sa sariling tanong ni Martin na hindi ito makapaniwala na nasa harapan na niya ang batang kamukha niya nang maliit pa siya. Dahan-dahang lumapit si Maris sa anak niya ngayon na pinahiran niya ang luhang nasa pisngi ng anak nito. Napalingon si Matmat kay Martin at makikita sa mukha ng bata ngayon na gulat ito. Mama, siya yung lalaki na gusto ko maging papa na tinulungan ako nung nadapa ako noon. Pagkwento ni Matmat, kaya mas lalong kumunot ang noo ni Maris na napatingin kay Martin ngayon. Ibig mong sabihin, nagkita na kayo? Pagklaro ni Maris sa anak niyang tumango. Masyadong maliit ang mundo. Nagkita na kami niyan. Kaya pala, ang gaan ng loob ko sa kanya ng mga sandaling yun. Lukso ng dugo yun. Hindi ko naman alam na siya ang anak ko. Nahihirapang pagbigkas ni Martin ngayon na naging emosyonal dahil nasa harapan na nito ang anak niya. Anak, patawad. Paumanhin ni Maris sa anak nito at sa kanya nilingon si Martin na kay Matmat ang mga mata ngayong nakapokus. Siya ang papa mo, anak. Paliwanag ni Maris at sa oras na iyon, walang sinayang si Martin na nilapitan ng anak nito at sa kanya niyakap ng sobrang higpit. Hagulgol ni Martin ang maririnig ngayon na natutuwa dahil sa nahagkan na nito ang kanyang anak. Napaluhan naman sa gilid si Maris na masaya na naipakilala niya na si Martin sa anak nito. Sana masaya sila, pero hindi ganon kadali ang lahat. Don Juan, ano po ang ginagawa niyo rito? Kinakabahang tanong ni Maris sa matanda na nasa harapan ng bahay nila ngayon. Mag-isa lang ang matanda, na ang dilim ng tingin kay Maris ngayon habang nakabaston ang matanda. Nalaman ko na pumunta ang apo ko rito sa'yo kagabi. Hindi mo talaga titigilan ang apo ko. Magpapakasal na siya. Binabalaan kita. Kapag malaman ko na nakipagkita pa sa'yo ang apo ko ulit, paalisin kita sa lupain ko na to. Mahigpit na bilin ng Don Juan bago iniwan si Maris na nakatulala ngayon. Mama, bakit ka nagliligpit? Inosenteng tanong ni Matmat sa mama niya na inaayos na ang lahat. Kailangan na nilang umalis dahil sa wala na silang lugar sa hasyenda at ayaw ni Maris na may gawin ang matanda sa kanila ng anak niya, lalo na at pinagbantaan na siya nito. Ano? Martin! May anak ka na! Lolo! Sigaw ni Scarlett hanggang sa may matanda na lumabas mula sa kusina. Ang lolo ni Scarlett kasama ang lolo ni Martin ngayon. Inamin na ni Martin kay Scarlett na may anak na ito para lubayan na siya ni Scarlett. May anak na si Martin! Ayaw ko na magpakasal sa lalaking pamilyado na! Parang bata na pagsumbong ni Scarlett ngayon at hindi na natutuwa sa mga nalaman. Nanlilisik ang mga matang tinignan ng lolo ni Scarlett si Martin ngayon nang umisi. Pare, sino itong babaeng nabuntis ng apo mo? Kilala mo ba? Inis na tanong ng lolo ni Scarlett na ikinatango ng lolo ni Martin. Huminga muna si Don Juan at saka nito sinabing, Isa siyang katulong at ilusyonada.
gustong angkinin ng apo ko. Nagpanteg ang tenga ni Martin sa narinig nito mula sa bibig ng lolo niya. Lo, huwag ninyong pagsalitaan si Maris ng ganyan. Anak ko yun, at ako lang ang lalaki sa buhay niya. Iritang sabi ni Martin habang ang dilim ng titig nito kay Scarlett na napayuko dahil sa natamaan. Ang lakas naman ng loob mo para sabihin na anak mo yun. Nahihibang ka na ba? Kumpadre, tuloy ang kasal at wala nang sino man ang makakapigil doon. Pinalnapas siya ng lolo ni Martin at ngumiti naman ang lolo ni Scarlett na wala na silang atrasan basta matuloy ang kasal nila Martin at Scarlett. Sa inis, agad na dinampot ni Martin ang isang vase na ngayon binagsak niya na. Napahiyaw naman sa lakas si Scarlett at natatakot ngayon sa asal ni Martin hanggang sa napayakap si Scarlett sa lolo nito sa takot. Umalis kayo ngayon din. Pagtataboy ni Martin. Sa kaba napatakbo palabas si Scarlett. Nahila ang isang kamay ng lolo nito at ang lolo ni Martin na hindi natitinag ang muka sa pagwawala ng apo ngayon. Lo, hayaan mo na ako. Narinig ko ang pag-uusap ninyo ni Don Carlos. Hindi naman pala ako ang ama ng ginadala ni Scarlett. At gusto ninyong dalawa na ipaako sa akin para hindi mahiya ang pamilya nila. Hindi na kayo naawa sa akin, Lolo. Apo ninyo ako. Ayaw ko na gawin niyo akong panakip butas. Umiiyak na paglabas ng hinanakit ni Martin ngayon na tinitignan lang ng lolo niya. Alam na ni Martin ang lahat na niloloko lang siya at hindi ni Martin matanggap na pinagkaisahan siya ng lolo niya na kaisa-isang naiwan sa kanya ngayon. Mahal ko si Maris. Maraming taon ang nasayang na hindi ako nagpakaama sa anak ko. Ama rin kayo, Lolo. Alam ko na maintindihan niyo ako. Sana, hayaan niyo na ako sa gusto kong mangyari. Mahinahon na pakiusap ni Martin sa lolo niya na bumuntong hininga at saka siya iniwan. Napaluhod na lang si Martin habang hawak ang ulo niya na parang sasabog ngayon. Iho, may dapat kang malaman. Pagputol ni Manang Maria sa paghagulgol ni Martin ngayon. Aalis sila Maris sa hasyenda. Pigilan mo. Naiiyak na pagsumbong ni Manang Maria na ayaw niyang lumayo ang mag-ina na malapit na kay Manang Maria. Dahil sa narinig, agad na napatayo si Martin at dali-dali itong pumunta sa bahay nila Maris. Maris! Sigaw ni Martin ngayon sa labas ng bahay nila Maris. Natigilan naman si Maris sa pagsuot ng damit ng anak nito. Agad na binundol ng kaba ang puso ni Maris dahil sa alam nito kung sino ang nasa labas ng bahay nila. Hanggang sa pumasok si Martin na hinihingal ngayon mula sa labis na pagtakbo nito. Aalis kayo. Walang sino sa inyong aalis ngayon. Sigaw ni Martin na ngayon gulat na tinignan ng anak nito. Maris, mag-usap tayo. Malambing na pakiusap ni Martin na nakonsensya dahil sa nakita niyang natakot ang anak niya sa kanya. Ano pa ang dapat nating pag-usapan? Inis na si Tani Maris na nakatayo na ngayon. Agad namang lumambot ang puso ni Maris nang tinawag ito ng anak niya na hinawakan ang isang kamay nito. Hindi kami nag-aaway ng mama mo. Ganito lang kami mag-usap dalawa. Nakangiting tugon ni Martin sa anak nito na tinitingnan siya. Habang napairap naman si Maris dahil sa naiinis na ito ngayon sa pagmumukha ni Martin. Bigla na lang naiinis si Maris sa mukha ng lalaki na hindi niya maintindihan. Isasama ko kayo sa bahay ngayon din. Pinalnasabi ni Martin na ikinaawang ng bibig ni Maris ngayon hanggang sa namalayan na lang ni Maris na nakapatong ang mga paa niya sa malamig na sahig ng sala ngayon. Maris? Hindi makapaniwala ang pagtawag ni Ana, nagulat ngayon dahil sa hawak ni Martin ang kamay ni Maris habang karga ni Martin si Matmat. Hala, paano? Hindi makapaniwalang tanong ni Ana na napahawak sa bibig niya ngayon na nabigla. Lalo na nang pagmasdan nito ang bata na kamukhang kamukha ng amo nila. Nasa gilid naman si Manang Maria na nakangiti ngayon at natutuwa
dahil sa dinala na ni Martin ang mag-ina sa mansyon. Nasa kwarto si Lolo. Nagpapahinga. Bigay alam ni Martin na kakapasok lang sa kwarto ngayon. Tulog na si Matmat hanggang sa hindi mapakali si Maris ngayon, lalo na sa usapan nila ng lolo ni Martin. Hindi kami dapat nandito. Aalis na lang Ano nga alis, Maris? Wala sa inyo ang aalis dito. Mababaliw ako. Nakakaawang pakiusap ni Martin na ayaw nito lumayo pa ulit ang mag-ina sa kanya. Maris, dito na lang kayo. Paglalamping na pakiusap ni Martin na ngayon hawak na ang magkabilang siko ni Maris na tinitingnan siya sa mga mata ngayon. Gusto kong bumawi sa inyong dalawa. Sa mga taon na nawala ako sa tabi ninyo. Pagbigyan mo na ako, Maris. Nakikiusap ako. Bulong ni Martin na may luha ng tumutulo mula sa mga mata nito. Agad namang nataranta si Maris na ngayon, hinawakan na ang mukha ni Martin hanggang sa idinampi ni Martin ang labi nito sa labi ni Maris na biglang umatras. Hindi pwede. Pagtanggi ni Maris na napalunok ngayon. Maris, hindi kita maintindihan. Huwag mo naman akong ganituhin. Nasasaktan ako. Pag-amin ni Martin na nasasaktan ang mukha ngayon dahil sa nahahalata nito na iniiwasan siya ng babaeng gusto niyang habang buhay na sa kanya. May dapat kang malaman. Mahinahon na pag-umpisa ni Maris na ikinakunot ng noo ni Martin. Ilang buwan na akong hindi dinadatnan. Hindi naman ito ang unang pagkakataon. Teka, Pagputol ni Martin sa pinapaliwanag ni Maris ngayon. ibig mo bang sabihin? Hinahapong tanong ni Martin na ang pagtulo ng luha ni Maris ang sagot sa tanong nito. Oo, ganun kita kamahal para dalhin ulit ang... Hindi na naman pinatapos ni Martin si Maris sa pagsasalita na niyakap niya ito. Salamat. Babawi ako. Sisiguraduhin ko. Nababantayan kita, Maris. Sobrang saya ko. Salamat. Walang humpay na pasalamat ni Martin na humihikbi na ngayon hanggang sa nagyakapan silang dalawa. Wala na si Lolo. Bumalik na siya ng Maynila. Pagbanggit ni Martin kay Maris na kasama niya sa hapagkainan ngayon na nag-aalmusal at kasama rin nila ang anak nila na ganado sa pagkain ngayon. Si Ana na inilapag ang isang baso ng gatas ni Matmat habang hindi pa rin ito makapaniwala na sila Martin at Maris na ngayon. Nakakatampo talaga kayo, sir. Kaya alam ko na kung bakit ako palagi ninyong pinapagalitan at hindi si Maris. Kayo, ha? Paglabas ni Ana ng kinikimkim nitong inis sa amo na napangiti at maging si Maris kahit nahihiya ito kay Ana. Ang laki na ng anak ninyo. Ikaw, Maris, ha? Ang daya mo. Si Manang Maria lang ang nakakaalam na may anak kayo ni Sir. Pagtatampo ni Ana na akala nito malapit na siya kay Maris na hindi lahat nalalaman niya. Nito ko rin lang naman nalaman. Hindi kinuwento ni Maris sa akin ang lahat kaya tumigil ka sa pagdadrama mo dyan, Ana. Pagsabat naman ni Manang Maria habang nakabusangot na si Ana ngayon na tinawanan lang siya. Wala nga sa mansyon si Don Juan pero hindi ibig sabihin nun magiging masaya na si Maris dahil sa alam ni Maris na hindi siya tanggap ng lolo ng lalaking mahal nito. Ang dami mo namang damit na pinamili sa akin. Nakalula na sambit ni Maris na isa-isang tinitignan ang mga damit na nakasilid sa paper bag ngayon. Siyempre, hindi na uniforme ng katulong ang susuotin mo magmula ngayon dahil sa magiging asawa na kita. Pagklaro ni Martin na ikinatigil ni Maris. Nakausap ko na si Ninong, yung mayor dito. Pupunta siya rito bukas sa bahay, Maris. Pagtawag ni Martin kay Maris, nahawak niya na ang isang kamay ng babae ngayon na nakaupo pa rin sa kama. Itong kamay na hawak ko ngayon, hindi ko na ito papakawalan. Salita ni Martin na may inilabas na box na ikinaawang ng bibig ni Maris. Hanggang sa bumungad ang isang bagay na may malaking diamond na nakalagay. Ano? Hindi na natapos ni Maris ang sasabihin
Nang dahan-dahang isinuot ni Martin ang singsing na kumikinang sa daliri ni Maris ngayon. Isusuot mo yan bilang simbolo na sa akin ka na habang buhay. At bukas na bukas, ibibigay ko ng apelyido ko sa'yo. Matamis na ngumiti si Martin na masaya dahil tinanggap ni Maris ang singsing na isinuot nito. Huwag ka nang umiyak. Pagpapatahan ni Martin kay Maris na niyakap niya na hindi magkapagsalita dahil sa sobrang saya ng puso ni Maris ngayon na pinangakuan na ng kasal ni Martin. Babawi ako sa'yo at kay Matmat. Magiging mabuting ama at asawa ko sa'yo. Lahat gagawin ko para maging maganda ang buhay ninyo. Sisikapin ko ang lahat. Maibigay ang lahat para sa inyo. Nangungusap ang mga matang wika ni Martin sa mga mata ni Maris na lumuluha pa ngayon. Napatunayan mo na at sobra-sobra na to. Mahal kita. Pagbanggit ni Maris na parang paro-paro na lumilipad sa tiyan ni Martin ngayon na matamis na ngumiti at saka hinalikan ang noo ni Maris. Congrats, inaanak! Pagbati ng mayor na nakipagkamay kay Martin na ikinasal na kay Maris. Nagpalakpakan naman sila Manang Maria at Ana na masaya dahil mag-asawa na ang dalawa ngayon. Simple lang ang kasal na sa araw na ito gustong patunayan ni Martin sa lahat na ikinasal na ito sa babaeng mahal na mahal niya. Picturean ko kayo! Pagpresenta ni Ana na may hawak na cellphone. Sa picture, kita na ang umbok ng tiyan ni Maris, habang ang kamay ni Martin na nasa bewang ni Maris at karga ni Martin ang anak nila ngayon na ngumingiti sa kamera. Ang saya niyo naman pagmasdan! Perfect family! Emosyonal na pahayag ni Ana na natutuwa sa magkapamilya. Lumapit si Maris at saka nito niyakap si Ana para tumahan na sa pag-iyak. Hindi ako makapaniwalang magiging amo na kita. Humihikbing saad pa ni Ana na tinawanan lang ni Maris. Lumipas ang mga araw na hindi hinahayaan ni Martin ang mag-ina nito. Hanggang sa ngayong araw na nga, manganganak si Maris. Ire pa, Mrs. Utos ng doktor kay Maris na para nang mawala ng hininga ngayon. Hanggang sa may iyak silang narinig at mas lalong hinigpitan ni Martin ang paghawak sa kamay ng asawa nitong nakakapit ngayon. Hindi lang isa. May sumunod na lumabas hanggang sa naging 3 ang sanggol na lumabas mula kay Maris ngayon. Congrats, Mister! Triplets ang anak ninyo! Masayang pagbati ng doktor na masaya dahil sa ligtas na lumabas ang triplets. Salamat, Dok. Pasalamat naman ni Martin na pinalabas muna ngayon. Sa nursery dumiretso si Martin at nakita niya ang 3 sanggol na magkatabi. May luha na lang na tumulo mula sa mga mata ni Martin na natutuwa dahil sa nasilayan na nito ang anak nila ni Maris. Mama, Papa! Hiyaw ni Matmat upang salubungin ang mama at papa niya ngayon na kasama sa pag-uwi ang triplets. Hala, ang cute! Nanggigigil na sigaw ni Ana na gustong pagmasdan ang 3 bata ngayon. Niyakap ni Maris si Matmat dahil na-miss niya ito. Hanggang sa natuwa si Matmat nang isa-isa nitong pinagmamasdan ang mga kapatid nito. Nakahanda na ang kwarto! Pahayag ni Manang at sa kanan nila dinala ang 3 sa kwarto na inihanda nila Maris at Martin para sa triplets. Mahal, ang saya ko. Hindi makapaniwalang sambit ni Martin na pinagmamasdan ngayon ang anak nila. Ako rin, hindi ako makapaniwala hanggang ngayon na may 3 sanggol na dumating sa atin. Natutuwa ako bilang nanay nila. Emosyonal na pahayag ni Maris na niyakap ni Martin ngayon. Magiging mabuting mga magulang tayo sa kanila. Sisikapin ko na maibigay ang mabuting buhay para sa inyo. Saka hinalikan ni Martin ang noo ni Maris na napapikit. Salamat, kasi pinili mong huwag akong iwan. Salamat sa ganitong magandang pamilya, mahal. Madamdaming pasalamat ni Martin nang initian ni Maris. Hindi ko alam kung anong buhay mayroon ako ngayon kapag iniwan mo ako. Salamat kasi
Pinili mong tumira kasama ako, kayo ni Matmat. Magiging masaya pa ang pamilya natin. Wika pa ni Martin hanggang sa hinawakan ni Maris ang braso nito. Alam kong hindi ko kakayanin kapag iwan kita. Lalo na, alam na ni Matmat na ikaw ang ama niya. Sa'yo ako dapat nagpasalamat kasi pinigilan mo kami ng mga sandaling yon, kaya hindi kami nakaalis agad. Pagtama ni Maris, natipid nginitian ni Martin. Kung hindi mo kami pinigilan, baka wala kami ngayon dito. Pero alam ko, may triplets, kasi alam ko na buntis na ako nun. Sabi ni Maris nang maalala nito. Alam mo, nakausap ko na si Lolo. Uuwi raw siya rito para makita niya ang mga apo niya sa tuhod. Tanggap na ni Lolo. At wala na siyang magagawa, lalo na ikaw ang mahal ko. Pahayag pa ni Martin na ikinalunok ni Maris. Ang kay Maris lang naman, maging okay na ito sa lolo ng asawa niya para maging okay na ang pagsasama nila. Nang mapansin ni Martin ang pananahimik ni Maris, agad niyang hinuli ang mukha ni Maris at saka naglapat ang labi nilang dalawa. I love you. Sweet na sabi ni Martin na matamis ngumiti ni Maris. Hindi ako magsasawang ganyan araw-araw ang maririnig ko sa'yo. I love you too. Makakabawi rin ako sa'yo sa susunod. Tugon pa ni Maris bago umiyak ang isang sanggol hanggang sa nasundan pa ng iyak ng isa. Masasanay na tayo rito. Natutuwang sabi ni Martin na ngayon karga na ang isang sanggol at si Maris naman karga ang isa ring anak nila upang patahanin. Sa pag-alaga ng anak nila ay magkatuwang silang dalawa hanggang sa nakikita nilang lumalaki ang triplets na mga mabubuting bata. Hanggang sa nadagdagan pa ang anak nila at lumalaki na ang pamilya nila. Ang istorya nila ay patunay na kahit anong mangyari,